Hi there, this is Naomi C. speaking. Kinakabahan ka rin ba tuwing interview mo? Mapa-BPO man yan o kahit na anong job interview, yung tipong nanginginig yung kamay mo, namamasa na siya, nabablanko yung isip mo, at nauutal-utal ka kapag nagsasalita ka. Kung ganyan ka, don't worry, hindi ka nag-iisa. Ganyan na ganyan din ako noon. Pero dahil ayokong magaya ka sa akin at gusto kong maging confident ka sa every job interview na attendan mo, magbibigay ako sa iyo ng proven psychological and science-based tips para maging confident ka sa kahit anong job interview mo and syempre, makapasa ka. So kung interesado ka sa ganitong topic, make sure to watch this video until the end. Alright, meron tayong tatlong part sa video na to. Ilalagay ko yung timestamp sa baba para masundan mo or para mag-skip ka just in case hindi mo kailangan yung ibang sinasabi ko dito. So the first part is about the science of confidence. Magbibigay ako ng tatlong facts related sa confidence na science-backed mismo. Ang part naman dito ay magbibigay ako ng practical interview confidence hacks na pwede mong i-apply para mas maging confident ka sa lahat ng interviews mo. At least 5 tips po ang ibibigay ko. And sa part 3 naman ay magbibigay ako ng ilang mindset shift na kailangan nating baguhin sa sarili natin para maging extra confident tayo. Ayun, umpisahan na muna natin sa unang-unang fact about confidence. Fact number 1 is about power poses. Ano nga ba yung power poses? Ang study na to ay ginanap sa Harvard University, by the way, ni Amy Cuddy. Correct me if I'm wrong sa pronunciation. So, ang pagtayo daw ng standing tall, yung parang tayong-tayo ka talaga, hindi yung nakaslouch ha, shoulders back, hands on hips, tapos gawin mo to for 2 minutes, mabuboost nito yung testosterone level mo. Yung testosterone natin ay ang ating confidence hormone at mababawasan din nito ang ating cortisol level. Ang cortisol naman ay ang ating stress hormone. Kaya ibig sabihin, bago ka pumunta sa isang interview, make sure to have that power pose. So, before ka pumasok sa interview, pwede mong gawin to either sa restroom or kahit sa hallway. At mas maganda kung makikita mo yung sarili mo sa salamin. Pero kung walang salamin, it's okay as long as gawin mo to siya. Alright? Now, second fact is what we call visualization technique. Base naman ito sa sports psychology. Ang mga atleta na nakikita natin na sumasali sa iba't ibang kompetisyon, ini-imagine na nila na nananalo sila bago pa mismo ang laro. So, ganun din sa interview mo. Ang gagawin mo, i-close mo yung eyes mo or yung mata mo, imagine yourself na nakangiti ka, nakikipag-shake hands ka sa interviewer mo, and confidently kang nag-a-answer ng questions or confident kang nag-a-answer ng questions. So, kinokondisyon nito yung brain mo na ganun din ang gawin sa actual na interview. Alam mo, itong visualization technique, applicable din to kahit magtitake ka ng exam. For example, sa civil service exam dati, na-imagine ko na talaga na passer ako sa civil service. And it turns out, pasado nga ako. So, ganun din sa interview, isipin mo lang na pasado ka na and ma-attract yun ng subconscious mo. And kung alam mo yung law of attraction, naku, maniwala ka doon dahil naniniwala ako doon kasi it works wonders and nagkakatotoo talaga siya. And then, fact number 3 ay ang breathing exercise. Base naman ito sa isang Stanford research. Ganito ang gagawin mo, may tinatawag tayong 4-7-8 breathing. Ang gagawin mo, i-inhale ka for 4 seconds, i-hold mo to for 7 seconds, tapos mag-exhale ka for 8 seconds. So, nakaka-regulate ito ng nervous system kaya hindi manginginig ang boses mo. So, ulitin mo lang to for about 5 minutes. Or kung hindi kayang 5 minutes, 3 minutes lang. Again, 4-7-8 na breathing exercise. Alright, so I hope nakatulong yung part 1 natin para ma-boost yung confidence mo. Now, the second part naman is yung practical interview confidence hacks nga na binanggit ko kanina.
So, number one na gagawin mo na palagi ko namang sinasabi kahit dati pa is mag-research tungkol sa company. Ayon kasi sa psychology, ang pagiging prepare natin ay nakakabawas ng anxiety. So, kung kilala mo ang kumpanya, less likely ka na mag-freeze during your interview. So, ang mahalagang impormasyon na kailangan mong tingnan ay yung company values, yung mga services na ino-offer nila, at kung sino-sino ang mga clients nila as of the moment. Now, the second interview confidence na pwede kong ibigay sa'yo ay mock interviews. Kailangan mag-practice ka ng mga interview questions and answers. There are thousands of resources available online na pwede mong pag-practicean. Wala kang masasabing excuse sa akin dahil lahat available na talaga. Kasi kapag lagi mong pinapractice ang sagot, mas automatic ito, so less nervous yung energy mo. So pwede kang mag-practice sa salamin or kasama yung kaibigan mo o yung kapatid mo kung available siya. Alright. Ako, personally, ginawa ko talaga to. Nagpa-practice ako ng mga mock interviews. Ginagather ko lahat ng mga interview questions. Tinitignan ko yung mga tips at ina-apply ko or sumasagot ako sa mga questions na yon base sa sarili kong buhay. Minsan, kung talagang akma sa akin yung experience na yon or yung sample na yon, then ika-copy ko siya. Pero kung hindi, gagawa ko ng sarili ko. Number 3 is control your body language. Ganito, kapag may proper eye contact tayo sa ating interviewer, it means na trustworthy tayo, katiwa-tiwala tayo. Kapag nakasmile naman tayo, this signals warmth and confidence. So, it exudes confidence kapag nakasmile ka. And syempre, kapag friendly yung vibe mo, parang na-attract mo na rin yung friendliness towards your interviewer. Tapos, kapag nakaupo ka, kapag this is a face-to-face interview, kahit nga hindi face-to-face, ay sit straight pa rin kasi it shows na you are professional. Number 4 hack is to do a positive self-talk. Science shows kasi na ang paulit-ulit na negative thinking increases your anxiety. So, instead of saying, baka magkamali ako, you can say, kaya ko to, prepared ako. So that switches the energy and everything becomes positive. And the last hack that you can do is to dress the part. Meron kasi tayong tinatawag na psychology of uncouth cognition. This means na kung naka-proper attire ka, mas confident ang feeling mo at syempre, mas nakikita ng interviewer ang professionalism and readiness mo for the interview. So, yan ang ating 5 confidence hacks para ma-boost yung confidence mo during your interview. Now, the last part is mindset shift practices na pwede mong gawin. So, instead of thinking, they're judging me or the interviewer is judging me, think of it instead of, this is just a conversation to see if we're a good fit. Diba? Science fact. So, pag na-reframe mo kasi yung anxiety as excitement, this improves performance. Again, this is according to Harvard Business Review study. Kaya kapag kinakabahan ka, sabihin mo sa sarili mo, I'm excited, instead of I'm scared. Kasi yung feeling mo, kapag may anxiety ka and kapag excited ka, ay parehas lang. So, ano ba yung mas positive? Yung pagiging scared o yung pagiging excited? Siyempre, piliin mo na yung pagiging excited. And again, hindi tayo ginojudge ng interviewer. Trabaho nila yan na interviewin tayo, tanungin tayo kung fit ba tayo sa work na yan. And one more thing that I can add is that para hindi ka ma-overpower ng interviewer mo o kaya naman hindi ka ma-intimidate sa interviewer mo, ang gawin mo, isipin mo na lang na long lost friend mo siya na kailangan nyo mag-catch up kaya super chika kayong dalawa. Ayan. Pero syempre with limitations pa rin, unlike sa friends na pwede mong sabihin lahat. Okay? Alright, and that's it. Yun po ang ating proven tips and strategies. As you know, ang pagiging confident ang isa sa mga paraan para makapag-trabaho tayo sa isang kumpanya, mapa-BPO man yan, opisina, or kahit ano pa yan. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, hit mo naman yung like button, mag-subscribe ka na rin sa channel ko kung hindi ka pa nagsasubscribe. And at the same time, kung mayroon kang comment, tanong, or any suggestions, welcome yan sa comment section. Let me know lang.
And yes, make sure to check out my recommended product para kung sakaling maging call center agent ka na, ay perfect na talaga yung mga equipments and gears mo. So yeah, I'll talk to you next time. Bye! If you're someone who's working from home or is a call center agent, I highly recommend for you to buy this Jabra Evolve 20 MS-USB-A because it has a passive noise cancelling feature wherein kapag nasa environment ka na sobrang noisy, it cancels everything out. So, hindi ka maririnig ng client mo na maingay yung aso mo, yung kapitbahay nyo, etc. So, this is definitely a must buy. Check it out sa aking YouTube channel. Have a nice day. Bye!